Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. It's 3 hours ago. Panipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawan nila sa hinaba-haba ng testimonya nila dito o sa Kamara? Banggit sila ng banggit. Name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Mas kinaklaro naman kung inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa Kamara at mga congressman. Teka, mahaba ba Bakit to? nga ba? Okay. Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman, umaasa sila na maiibsan ang galit ng tao sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Ayos. Pero Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado, at sa ilang media, ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito mismo dito sa Senado, ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa Kamara. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Pero ultimo notaryo, natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na lang, huli na't nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Hindi ba't si Ginoong Gutesa hindi ba't si Sergeant Gutesa lamang ang bukod tanging testigo na walang kinalaman, hindi sangkot sa flood control issue, walang hininging immunity, deal o proteksyon kapalit ng kanyang pagtestigo? Siya ang kauna-unahang nagtestigo na personal na naghatid ng pera sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Ang salaysay niya, Ginoong Pangulo, ay kumpirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Chanco at Mayor Magalong kung sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin. 13,803,693 with Congressman Saldico as proponent. For the record, ang binabanggit po nating Representative Elizaldico, siya po yung chairman ng House Appropriations Committee. Wala ka duda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico. Hirap na hirap pa silang banggitin. May isa pang mas mataas sa kanya?
hindi naman gagalaw yung walang Siyempre, hindi naman gagalaw yung kung Ba't di mo pa walang bagitin? pahintulot yung mas mataas sa kanya. She's the house speaker. Isang tao lamang. Okay. Habang nag-antay tayo kay Kathy, anong masasabi mo dyan, mga kababayan? So, hindi siya makapasok. Wait lang. Sa Facebook. Okay. Dahil lang palangga. Pasok natin ang ating special guest. Alright. Here we go. Message. May problema pala. Okay. Ayan na. So anyway, mga kababayan, ayan, nagkatumbahan na sila. So, bumbelta na ngayon si Escudero. Alright? Actually, maganda yung nangyayari. Alam mo kung bakit? Naglalaglagan na sila at paborito sa taong bayan. So, yan ang patunay na alam naman ni Escudero pala yan noon eh. Kailangan pa siyang pangalanan, bago niya rin pangalanan itong kawatan na si Martin Romualdez. Kanina, mga palangga, Vance Vlog, ano yung pasabog ni Senator Marcoleta? Baka napanood ko na ba o hindi pa? Right, comment nga dyan. May bago ba? So anyway, itong nangyayari ngayon, halos lahat dyan ng mga politiko dama yan. Halos lahat. May matira man yan, mangilan-ngilan. Okay? Na nagnanakaw talaga sila sa kaba ng bayan. Sabi ko nga, si Martin Romualdez, matagal ko na sa inyo yan, inexpose, na talagang kasabwat na ni Satanas. Yes, sabi ni Janice Galicia, naglabo-labo na sila. At paulit-ulit natin sasabihin sa inyo, dito ngayon, ayan, may bagong expose o privileged speech itong si Escudero, pero hindi ibig sabihin yan ay malinis na siya. Diba? Lahat sila naghuhugas kamay. So parang ganito yan, binato mo ako, babatuhin din kita. So kung hindi natin na-expose itong mga ito, alright, kung hindi nagdala ng surprise witness si Senator Marcoleta, at kung hindi tayo nagsisipag, nagsisipag salita laban dito sa mga bangag at yung kanilang ginagawang anomalya, wala rin mangyari. So lahat, ito ay collective effort natin, lahat ng ating mga kababayan, lalo na dito na nasa vlog ni Maharlika, dahil kayo talaga ay nakasunod dito sa ating channel. Ang dami nating in-expose. Yan, si Romualdez, na-expose na natin yan. At ngayon, in-expose na nga na siya ni Chis Escudero. So, ano nang susunod yan? Hayaan na lang ba natin? Ang sabi niya, hirap na hirap kayong pangalanan. Ganyan-ganyan. Kung sino ang yung dahilan. So, sinabi ko nga sa inyo, hindi gagalaw si Martin Romualdez ay the Godfather. Diba? Na siguro karamihan sa iyo napanood yung mga pelikulang niyan, yung series pa nga yan eh. Then, okay, si Satanas yung mastermind. Siya lahat nag-iisip niyan. Andun na si Cathy. Then si Bangag Jr. is the protector. Alright? So I think andito na yung aking magandang sister. Hi sis. Okay naman. Legit. Grabe naman ang alindog mo. Talaga naman, di ba? Planchado. Alam mo ba, favorite ko yan. Dati nagganyan din ako ng hair. Kasi nung medyo tumoba ako, medyo nagganyan ako. Anyway, I miss you. I miss you. Dramatization. Nakikita sa yeah, go. I like your top, di ba? Ang bongga naman ng iyong outfit. So, ganun pa man. Dress siya actually. Dress, di ba? Inaantay ka ng inyong mga palangga dito na matagal nang nag-aantay sa'yo dahil akala nila, hindi na tayo mag-BFF. Oo, so, bumati ka muna, girl. Yeah. Magbumati ka muna sa ating mga kababayan. Hi, mga kababayan. Magandang gabi sa inyong lahat. Oh my gosh, diba? It's been a long time. Ang tagal natin nakapag-live.
Palaging pag nagpaplano, hindi natutuloy. O kanina pasensya ka na. Alam mo naman sis, naka-antipara ako, malabo ang mata. Akala ko sabi mo hindi ka na hindi ka na makakaakyat. Yung pala, sabi niya, hindi hindi ako makaakyat, 'di ba? Alam mo isang word lang hindi ka makapasok. Isang word ay isang letra lang nababago yung konteksto, ano? Sabi ko kanina nagdalad ko, hindi na daw siya makapasok. Anyway, pasensya na. So ganun pa man sis, ang pinag-uusapan ko bago ka pumasok, nag-privilege speech itong si Escudero. 'Di ba? Alam naman, kilalang-kilala mo yan, 'di ba? Kilalang-kilala natin yan. So nag-privilege speech siya na syempre pikon na pikon siya dahil nabukelya yung kanyang connection with mga contractors din. At hindi rin actually ligtas dyan si Senator Marcoleta na pilit na tina-target ng Bangag administration. Pero let's talk about that later. Siguro, I don't know kung narinig mo, sa'yo ko nakita yung post mo kay Chis Escudero, no? Na nag-privilege speech nga siya, na pinangalanan niya si Martin Romualdez. At yung iba daw sa Congress at Senate, hirap na parang ayaw siyang pangalanan. What is your thought about it sa nangyayari ngayong pagsalita na ni Escudero? Well, tama lang, timing lang. Kasi kung ano man yung nangyayari right now, as a leader, dapat talaga is panigan nila kung ano yung makakabuti sa bansa natin at sa kapwa Pilipino, sa mamamayang Pilipino. Kasi lantaran naman sis. Lantaran talaga yung korupsyon, di ba? Ang dami nang nagsasalita at ang nakakahiya, I expect more sa Senado kasi di ba mas higher sila. I thought they were more decent and dapat sila pa yung magtatanggol more sa atin, no? At konti na nga lang sila tapos ganyan pa yung pinapakita nila. I'm not talking about who is sitting as a committee chair in Blue Ribbon anymore. I'm talking about in general. Kasi dapat ang ginagawa nila is manindigan sila kung ano yung para nakakabuti para sa ating lahat. Ang nagiging problema sis, halatang may pinagtatakpan. At saka hindi ko masisisi Senator Chis Escudero kasi talaga namang ginagawa siyang sacrificial lamb. Tapos magtataka ka, sa dami-daming binanggit na congressman na mga witnesses or mga resource nililis nila, pinipilit nilang ibaling sa mga senador more than sa congressman. Di ba doon ka magtataka, sinong pinoprotektahan ng mga iba dyan sa Senate? Halatang-halata na kasi sis. Yeah. Sabi ni Chis, doon sa kanyang speech kanina, isang tao lang ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, ng pagkaaway-away at pagkawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan. Maprotektahan lamang ang sarili niya. Pero bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado at isa lang at sa ilang media ay hindi pa rin kayang sambitin ang pangalan niya? Pues sabihin ko na Martin Romualdez. Pero kasi hindi ako naniniwala na isa lang ang taong nasa likod ng sarswelang ito. Hindi lang si Martin Romualdez. Kasi nga hindi niya nga magagawa yan kung hindi siya pinaprotektahan ng pinsan niya na si Bangag Jr. At alam din natin na ang mastermind niyan ay si Liza Canas. So sa tingin mo, bakit hindi pa pinapangalanan ni Chis Escudero si Liza na minsan ay nagsilbi siya bilang waiter? At si Bangag. Yeah. Remember that Senator Chis Escudero, it's been in politics for the longest time, and he's also a lawyer. Alam mo yun, sis. So everything is timing based and strategic yan eh. Diba? So let's see what will happen in the next days kasi sa totoo lang marami pang lalabas and maraming lalantad, diba? Maraming abangan, no? Ang taong bayan. Abangan kasi sabi nga, diba, even, diba, ang tagal, diba, sabi nga yung mamamayang Pilipino, ang tagal naman, pinatapos pa yung 3 taon. Remember, God is a forgiving God. I believe in that. So yung mga nakaraang 3 years na yan, binibigyan pa ng chance ng Panginoon yung mga taong gumagawa ng kamalian sa ating bansa na baka sakali sis magbago or matauhan na sige dito kayo, pababaya kayo, pero pag dumating yung panahon na talagang hindi kayo nagbabago or sumusobra na kayo and all at hindi kayo nakikinig,
ako na mismo yung maglalatag at magpapakita sa sambayan ng Pilipino ng katotohanan, which is what's happening right now. Kasi alam mo ang Pilipino ganito ang ang pasensya na sobra. And we're very forgiving, warm, 'di ba? Mapagmahal. So, kapag nag-sorry, kapag hindi naman kami apektado yung ganun, parang yung buhay naman namin same lang. 'Di ba? Ganun tayo mag-isip minsan wala namang mangyayari. So, kailangan talaga maranasan natin. We need to experience it. We need to ma-experience natin. Kailangan mainis, magalit talaga tayo. Kailangan makita natin. Hindi pwede yung kinikwento lang. Kailangan talaga makita natin lahat bago tayo mag-react. Kasi pagod na ang mamamayang Pilipino sa puro usapan, di ba? Aminin natin yan. So right now, isipin mo Toby Tiangco nagsalita. Nag-start niya si BP Sara. Actually, si PRRD. Di ba? Sabi niya, we have a weak leader. We have a bangag leader. Yeah. Di ba? And wala talaga siyang wala siyang sense of responsibility na leader. So, tapos BP Sara, nung nag-DepEd, sinabi niya na siya ay, what you call this, sandali, okay lang, wag na. Sinabi niya na na, what you call this, na siya ay, sabi ni BP Sara, na dalawa lang humahawak ng pondo, si Saldico and Martin Romualdez. Diba? So, anong ginawa? Kinalaban niya kasi ayaw niyang pumayag na may insertion doon sa DepEd, pinasama siya hanggang gusto siyang ipa-impeach, hanggang it's a pattern for them. If somebody speaking up against them, gagawin nila lahat para siraan, which is what's happening now nung hindi pumayag, hindi sumang-ayon si Jesus Escudero sa impeachment kasi alam niya problema yan, malaking gulo, 'di ba? Then now si Senator Marcoleta pati ang kanyang asawa personalan ng atake ngayon. 'Di ba? So all about alam mo sis hunger, yung parang yung greed for power, money and fame. They thought they're untouchable, pero nakalimutan nila ang Diyos lang talaga yung magbibigay niyan na kapag sinabi yan, this is the time, thy will be done, eto na yon, hindi na ito mapipigilan, wala nang katapusan, gera na. Wala nang gera na ba ito, sis? Yeah. Actually, it's always like that, like, ako naman, alam mo naman yan, sister, nagkakilala tayo last year dahil nga sa Polvoron video. Yes. Pero tama ka nga, things happened in the right place and in the right time. And things happen for a reason. So minsan naman kasi ako, gigil na ako dahil August pagpasok pa lang ni Bangag, nag-expose na ako bilang dati nilang taga-suporta. At yun nga, alam mo naman yan, hindi naman lingid sa iyong kaalaman na itong flood control na yan ay 2023 ko pa in-expose at nakasuhan nga ako ng yung mga tao ngayon na involved like Zaldico. At sabi ko nga, looking forward na susunod naman na imbestigahan. Kaso lang, tinanggal si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon. Sana isunod na yung PCSO. Isunod na ang Bureau of Customs, ang immigration, ang dami dyan. Lahat yan, PPA, kasabwat lahat si Lisa Tanasian. So, and it's good na, yun na nga, nung nag-expose tayo dito, like, flood control na yan ay 2023 ako alam mo ngayon lang ako kanina hindi naman ako na-interrupt yung aking yung aking signal. Okay. Ngayon, hello, mic test. Can you hear me? Narinig niyo ba ako mga palangga? So si Cathy sana naririnig natin. Okay. So narinig niyo ba ako? O ako lang naririnig niyo? Si Cathy nawawala Ay, ako ba nawawala, sis? Ayan, nakabalik na tayo. So, ganun pa man, sister, this is their high time na sana manindigan na yung taong bayan. Pero nga, sabi na nag-comment kanina si Joanne Pantoja na totoo naman na nakakasawa na kaya lang hindi lang daw talaga papansinin dahil sila ang lahat, sila ang lahat na nagplano nito mga pagnanakaw na ito. And syempre yung taong bayan din talaga, naghanap sila ng figure. Like, sino to mga figure na ito na mamuno? Sino tong figure na to laban sa mga bangag? AFP. O like yung mga, na talaga may panindigan. Pero tama ka talaga na
lahat ito ay sisirain. Dahil recently nga, ito pag-usapan natin, na tina-target ng Marcos Bangag administration si Senator Marcoleta dahil according dun sa report, I think sinasabi na dapat ay magpaliwanag. I think nabasa mo yun kasi nakita ko yun sa post mo. Yeah, na dapat magpaliwanag daw si sabi ng Malacanang through that Clarissa Castro na magpaliwanag daw si Senator Marcoleta kung ano o yung tungkol sa pagka-link ng kanyang asawa sa Diskaya couple. So doon pa lang misleading na, no? ABS-CBN to. Yes. Walang link si Edna Marcoleta sa mga Diskaya. So ikaw mas malapit ka, when I say malapit, you supported Senator Marcoleta. And for sure, mga kababayan, nakakapag-usap-usap kayo sa mga like staff or circle of mismo si Senator Marcoleta. Ikaw ba, sister, sa pagkakakilala mo, personal, ay mga pagkakataon na nagkakasama kayo sa dinner, coffee shop ng pamilyang Marcoleta, kasi ako na-meet ko sila pero short hours lang sa The Hague. Si Mrs. Marcoleta na-meet ko, si Kong Dante din, tapos yung iba niyang mga anak niya yata yon. And I feel so like they're warm people na mararamdaman mo yung sincerity nila. So, buisit nga siya noon kasi nakita niya yung pagmumukha ni Aimee. But anyway, sa pagkakakilala mo, dito sa kaminang ito, maganda itong mga chika natin. Ano ang masasabi mo sa binabato nila ngayon? Binato ng bilyonaryo, then now yung Abante, yung reporter na sinasabing dapat pag may delikadesa si Senator Marcoleta, dumistansa siya. So, anong sa tingin mo ang bakit, obviously alam natin yung dahilan, but in your own perspective, ito bang mga tumitira kay Senator Marcoleta at sa pamilya niya, ano ang kanilang motibo? Pero bago mo sagutin yan, ano muna yung pagkakilala mo? Doon ako babalik sa first question ko sa mga pamilyang ito. Well, alam mo, kung paano yung nakikita si Sen Marcoleta sa TV, ganyan siya talaga. Natural. What you see is what you get. Hindi siya plastic, hindi siya mapagpanggap, pero warm din na tao yan at maawain. True. And hindi yan kakampihan pag mali. Pag mali ka, mali ka. Pag tama ka, tama ka. Hindi ka niya kukonsintihin. So ako talaga, malakas talaga yung kutob ko na kaya siya tinanggal. Hindi na kutob, talagang naniniwala kami na kaya siya tinanggal sa Blue Ribbon Committee because they know na hindi siya kayang kontrolin. Or hindi, di ba, hindi siya nababayaran, hindi siya kayang diktahan, he knows the law, alam niya yung batas, at saka, my goodness, ilang taon na siya, 70 plus, ano pang ipapatunayan ng matanda? Di ba, rather than to leave a legacy behind for our country na, alam mo yun, na may dalawa lang siyang apo, mga anak niya, and he's been in politics for almost 20 years, sabi mo 18 years. Actually, yung kanyang anak na si Congressman Paolo Marcoleta, hindi alam ng mga tao na 20 years yan siya na COS, Chief of Staff. So sanay na sanay din sa politics at galawan dyan. So alam mo yan, tsaka yung mama, sis, walang ambisyon na yung sobrang laki. Talagang pinalagalang siya talaga ng Diyos ngayon na maging senator. Kasi pwede siya maging senator. Yung iba yan, walang fear sa senator. Yung iba, hindi man lang naging congressman, hindi man lang naging mayor or whatever, biglang umaangat agad, senator agad. Parang si Manny Pacquiao, yung marami dyan, di ba? Congressman agad. Dumaan talaga sa step. Yeah. Oo. So, ano talaga siya? Kung paano nyo siya nakikita, magsalita in public, sa TV, yan din siya sa personal. Pero napakasimpleng tao, sis. Kung ano yung tirahan niya noon, hanggang ngayon dun pa rin siya nakatira. Para siyang si PRRD. Ang pagkain, simple. Favorite lang niya, paksiw. In a very simple family. Makukulit, masayahin, super funny. So, they're like a family to me. Alam mo yun kung bakit ako naninibigan with them. Kasi kitang-kita ko kung paano lumaban si Senator Marcoleta sa katotohanan. Kahit at saka yung mamang yan, nagkakamali talaga yung mga tao. The more nyo siyang pasiraan,
or the more nyo siyang pasamain, the more patutunayan sarili niyang hikay. So, the more nyo gawin yan, hindi kayo makakalusot. Kasi yung mama talaga, solid. Yeah. Solid. At number one, grabe yung faith niya sa Panginoon, yung buong family niya. Very sila, very God-fearing family. Yun. So, may speech, no? May nag-privilege speech din para si Senator Marcoleta. Pero, basahin ko muna. Ang sinasabi dito, ang tanong